Maraming mga Pilipino ang sumusubaybay sa basketball at kilala ang pangalang Paras dahil sa galing ng kanyang ama na si Benji Paras noong panahon niya sa PBA. Pero pagdating sa kanyang anak na si Kobe Paras, tila naging usap-usapan ang mabilis na pag-akyat at tila pagbagal ng kanyang karera sa loob ng court. Noong nagsisimula pa lang siya, kitang-kita ang potensyal niya dahil sa tangkad at liksi na bihira nating makita sa isang purong dugong Pinoy. Nakilala siya sa buong mundo bilang 2 beses na dunk champion at nakakuha pa ng scholarship sa isa sa pinakamalalaking universidad sa Amerika na UCLA. Marami ang umasa na siya na ang magiging unang Pilipino na makakapaglaro sa NBA dahil sa taglay niyang talento na pang world class talaga. Pero habang tumatagal ang panahon, napansin ng mga fans na tila nawawala siya sa radar ng mga malalaking liga at mas madalas na siyang makita sa mga fashion show at social media photos. Sa puntong ito, hindi natin maiwasang itanong kung ano na nga ba ang nangyari sa pangarap nating makita siya sa NBA at bakit nga ba tila nagbago na ang ihip ng hangin sa kanyang career. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang kanyang pinagmulan, hindi maikakaila na malaki ang naging impluwensya ng kanyang pamilya sa kanyang paglalaro. Bilang anak ng isang legend, dala niya ang ekspektasyon ng buong bansa na dapat ay kasing galing o higit pa siya sa kanyang ama. Noong high school pa lang siya, naging viral ang kanyang mga video habang nagpapakitang gilas sa pagtalon at pagdunk sa Amerika. Ang bilis ng kanyang galaw at ang taas ng kanyang lundag ay naging sapat na dahilan para bansagan siyang future ng Philippine basketball. Napabilang siya sa mga prestihiyosong kampo at nakasama ang mga sikat na player sa ibang bansa, kaya lalong tumibay ang paniniwala ng lahat na malayo ang mararating niya. Noong nanalo siya sa international dunk contests, pinatunayan niya na kaya nating makipagsabayan sa athleticism ng mga dayuhan at hindi lang tayo basta maliit na bansa pagdating sa palakasan. Subalit ang lahat ng tagumpay na ito ay hinarap din ng mga pagsubok noong pumasok na siya sa kolehiyo sa Amerika. Isang malaking balakid ang hinarap ni Kobe nang magkaroon ng problema sa kanyang mga grado o academic eligibility sa UCLA. Dahil dito, hindi siya pinayagang makapaglaro at napilitan siyang lumipat sa ibang paaralan para lamang maipagpatuloy ang kanyang pangarap. Ang paglipat na ito ang naging simula ng kanyang hirap sa pagkuha ng playing time dahil sa higpit ng kompetisyon sa American College Basketball. Sa mundo ng sports, napakahalaga na palagi kang nakikita sa loob ng court para mapansin ka ng mga scout mula sa mga professional na liga. Kapag madalas kang nasa bench, unti-unting lumalamig ang interes ng mga tao sa iyo at mahihirapan kang bumalik sa tuktok. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagdesisyon si Kobe na bumalik sa Pilipinas at sumubok sa iba pang mga liga, pero tila hindi na naging kasing bagsik ng dati ang kanyang presensya. Pumasok siya sa UP Fighting Maroons sa UAAP at dito ay muling nabuhay ang sigla ng mga fans na nanonood sa kanya sa loob ng court. Sa unang tingin, tila ito na ang tamang panahon para ipakita niya ang lahat ng kanyang natutunan mula sa ibang bansa. May mga pagkakataon na nakikita natin ang mga explosive dunks at sunod-sunod na puntos na nagpapaalala sa atin kung bakit nga ba siya naging usap-usapan noong kanyang kabataan. Pero sa kabila ng mga magagandang laro na ito, may isang problema na tila naging anino na ng kanyang buong career at ito ay ang pagiging inconsistent. May mga araw na siya ang bida sa court, pero may mga araw din na tila hindi maramdaman ang kanyang presensya sa gitna ng laban. Matapos ang kanyang panahon sa kolehiyo, sinubukan naman ni Kobe na pumasok sa mundo ng professional basketball sa Japan. Para sa maraming atletang Pilipino, ang makapaglaro sa isang international league gaya nito ay itinuturing na isang malaking tagumpay. Inasahan ng marami na sa bansang Japan niya tuluyang mahahanap ang kanyang ritmo bilang isang professional player. Pero hindi rin naging madali ang kanyang buhay doon dahil naging limitado lang ang kanyang oras sa loob ng laro. Pagdating ng taong 2023, natapos ang kanyang kontrata sa Japan
at doon na napansin ng mga fans ang unti-unting pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Imbes na mga highlights ng laro ang makikita sa kanyang mga post, mas naging madalas na siyang makita na naglalakbay at dumadalo sa mga malalaking event bilang isang celebrity. Dahil dito, uminit ang usapan sa pagitan ng mga fans kung nasayang nga ba ang kanyang talento. Isipin nyo na lang, bihira ang Pilipino na may taas na 6 na talampakan at 6 na pulgada na may kasama pang liksi at karanasan sa ibang bansa. Para sa ilan, ang ganitong klaseng raw talent ay sapat na sana para maging pambato ng bansa sa mas malalaking liga. Bukod sa usaping basketball, naging sentro rin ng pansin ang kanyang mga naging relasyon na madalas maging trending sa internet. Naging usap-usapan ang pagsasama nila ni Erica Puturnak na anak ng aktres na si Ina Raimundo. Madalas silang mag-post ng mga larawan na kinagigiliwan ng marami, pero noong 2023 ay tahimik na nagwakas ang kanilang ugnayan. Hindi pa doon nagtapos ang ingay sa kanyang personal na buhay dahil sumunod namang naging karelasyon niya ang sikat na aktres na si Kylene Alcantara. Naging mabilis ang pagkalat ng balita tungkol sa kanila dahil pareho silang kilala sa industriya. Subalit nitong 2025, kinumpirma na naghiwalay din ang dalawa matapos ang ilang mga kontrobersya na naging laman ng mga usap-usapan online. Ngayon naman, tila may mga bagong pangalan na iniuugnay sa kanya gaya ni Elise matapos silang makitang magkasama sa ilang mga okasyon. Bagaman wala pang opisyal na kumpirmasyon, sapat na ito para maging abala ang mga tao sa pag-iisip kung nasaan na nga ba ang focus ni Kobe sa kasalukuyan. Dahil sa mga ganitong balita tungkol sa kanyang mga naging relasyon at lifestyle, hindi na nakapagtataka na maraming fans ang nagsisimulang magbigay ng kani-kaniyang opinyon. May mga nagsasabi na tila mas nabibigyan na ng pansin ang kanyang personal na buhay kaysa sa kanyang career sa basketball. Para sa kanyang mga kritiko, ang mga ganitong bagay ay itinuturing na malaking hadlang o distraction sa kanyang focus bilang isang atleta. May mga pagkakataon pa nga na binabansagan na siya bilang isang celebrity na lang sa halip na isang seryosong professional basketball player. Pero sa kabilang banda, may mga tao ring nagtatanggol sa kanya at sinasabing hindi makatarungan na isisi ang kanyang love life sa naging takbo ng kanyang karera sa loob ng court. Dapat nating tandaan na ang mundo ng professional basketball ay hindi biro dahil nangangailangan ito ng napakalaking sakripisyo. Kasama na rito ang mahahabang oras ng training, matinding disiplina sa katawan at halos buong buhay na ibinibigay sa sport na ito. Kung dumating man sa punto na napagod si Kobe sa tindi ng pressure mula sa publiko at sa bigat ng kanyang apelyido, maaaring normal lang na piliin muna niyang magpahinga. Marahil ay gusto niya lang munang i-enjoy ang ibang aspeto ng kanyang buhay na hindi niya nagawa noong panahon na lunod siya sa mga ekspektasyon ng lahat. Sa puntong ito, isang malaking tanong ang patuloy na umiikot sa isip ng mga sumusubaybay sa kanya. May pag-asa pa nga ba na muli siyang bumalik sa paglalaro ng basketball ng seryoso? Sa kasaysayan ng sports, marami na tayong nakitang mga manlalaro na nagkaroon ng tinatawag na comeback story. Sila yung mga players na akala natin ay tapos na ang kwento o wala na sa eksena, pero biglang bumabalik at pinapatunayan na may ibubuga pa sila. Posible pa rin naman itong mangyari para kay Kobe Paras dahil ang natural na galing niya sa athletics ay isang bagay na hindi basta-basta mawawala. Kung isang araw ay magdesisyon siyang magsanay muli ng mabuti, hindi imposibleng makita natin siyang muli sa mga professional league gaya ng PBA o sa iba pang mga liga sa Asia. Ngunit ang pinakamahalagang tanong dito ay hindi kung kaya pa ba niya, kundi kung gusto pa ba niya talagang gawin ito. Sa dulo ng lahat, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi laging nakabase sa kung ano ang gusto ng ibang tao para sa iyo. Kung ang sukatan natin ay ang makarating sa NBA, maaring sabihin ng marami na hindi niya ito naabot. Kung ang basehan naman ay ang pagiging pinakasikat na superstar sa professional leagues, baka hindi rin iyon ang naging kapalaran niya. Pero kung ang sukatan ay ang kakayahan na mabuhay sa sarili niyang paraan at piliin ang landas na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, masasabi nating matagumpay pa rin ang kanyang kwento sa sarili niyang bersyon. Hanggang ngayon, nananatili ang katanungan kung magiging isang matinding comeback story ba ito
ng isang batang henyo sa basketball o mananatili na lang siyang isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng ating bansa? Kayo ba, ano ang tingin niyo sa naging desisyon ni Kobe na lumayo muna sa basketball? Masasabi niyo rin ba na sayang ang kanyang talento o naniniwala kayo na mas mahalaga ang sariling kaligayahan kaysa sa palakpak ng mga tao sa stadium? Siguradong marami sa inyo ang may kanya-kanyang kwento rin ng pangarap na naudlot o nagbago ng direksyon. Kaya naman pwede bang i-share mo sa baba ang kwento mo at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.